Uy. Okay, tayo ay gagawa uli ng araw tayong maraming itlog dito. Naganda tayo ng maraming itlog. Yung tinatawag nilang Korean pancake. Meron tayong fresh milk. Ito bali 1 cup to. Melted butter. Lagay na natin siya dyan. Meron tayong 1 spoon na vanilla. Ayan. Kasi isa sa ang vanilla kasi minsan yan ang nagpapa-kulay sa kanya, yung nagpapa-brownish, pero matamis yung vanilla na yan. 3 malalaking itlog. Babasagin na natin 3 itlog. Basagin isa. Okay, 3 itlog. Tapos haluin na natin to. Halo-haloin natin hanggang sa matunaw nga siya. Okay. So, lalagyan natin siya ng 1 cup na flour. Itong ating all-purpose flour. 1/2 yan, oh. 2 spoon. Konting asin. Tapos saluin na natin to. Halo-haloin na natin siya hanggang sa malusaw na siya. Okay. So, ganyan na yan. Tapos, lagyan nyo ito ng oil para yung tinapay hindi siya dumikit. Brush nyo lang siya ng ganyan. Para mamaya yung tinapay hindi siya manikit dito. Yan. Lagyan lang natin lahat yan. Tapos ilalagay na natin yung ating tinimplang dapat kalahati lang siya. Huwag mo siyang pupunuin kasi yung isang timplada na yun, eksakto yun dito sa 8 peraso. Kalahati lang ha. Kalahati lang ang paglagay kasi aalsa tong na to, tinapay. Kasi maglalagay pa tayo ng dito. Maglalagay pa tayo ng itlog. So, ayan. Alas pare-paras na siya. Latin lang natin. Sayang marami pa, oh. Ayan. So dahil kalat-kalat nga yung pagkakalagay natin, parang grade 1 lang. So, lilinisin natin yan. Kasi maninikit yan dyan mamaya. Alright. So ayan, ganyan lang. Linisin lang natin yan. Tapos meron tayong ito yung ating mozzarella na kasi sticky itong na to, yung cheese. So ito yung ilalagay natin dahil ang dami pala nito. Lagyan na natin tong ating mga malalaki yung pagkaka-iwa pala itong nabili ko na to. Siyempre kailangan maganda yung pagkakalagay ng mga cheese para presentable naman ang dating.
Kahit hindi tayo professional na gumagawa nito, para yung kalabasan parang professional din. So ayan, ayusin lang natin yung pagkakalagay ng cheese. Tansyahin nyo na lang yung pagkakalagay nyo ng cheese. Kung gusto nyo na mas marami, di wow, mayaman kayo, marami kayong cheese eh. Wow. Ngayon, kung nagtitipid ka naman sa cheese, okay lang ganyan, konting-konting lang. Pagkatapos, ayan nga. Alright, so konti na lang, isa na lang. Maganda kasi, ang advantage kasi dito sa cheese na to, ito yung pang pizza. Ito yung inahalo sa pizza na na cheese. Malapot ito. So alright, ganyan na nga. Bago natin ito lagyan ng itlog, parang lugi yung isa na yan konti lang dagdagan natin, baka magreklamo yung makakain ito. So ayan na nga, bago natin lagyan ng itlog, kasi lalagyan na natin ng itlog, magpipreheat muna tayo ng ating oven ng mga 1 minute. So bali 25 minutes lang natin yung lulutuin. Lagyan na natin ng mga 25. Kasi 1 minute lang yung yan. Dito sa 200 Celsius. Okay. Habang nag-aantay tayo ng preheat natin na oven, ganyan na nga yan. Wala bang lugi dito? Parang konti itong isa na to Dagdagan natin ng konti. Ayan. So, meron tayong itlog. Tigi-tigi isang itlog yan. Meron akong maliit lang na itlog kasi pag malaking itlog, masyado nang mapupuno yan. Kuha tayo ng tigi-tigi isang itlog. Lalagyan natin to. Ayan, dahan-dahan lang yung paglagay dito sa ibabaw para buo pa rin yung itlog pag naluto. Eksakto lang yan yung maliliit na itlog. Ito yung number 6 itlog. Yan. Gusto nyo pagkatapos yung lagyan nito, pwede nyo lagyan sa ibabaw pa ng cheese para mangibabaw yung kanyang cheese. So sa ganito, maghahanda ka ng 8, patapos yung 3 itlog. Ilan ba? 2 itlog pa lang malaki. So bali 10 itlog ang kailangan mo sa isang tray na ganito. Please. Ganyan na yan. Lagyan natin yung cheese sa ibabaw para pagkaluto niya, malapot yung dating ng kanyang malulusaw kasi itong cheese na to sa ibabaw. Ito kasi yung magpapasarap dyan. Kunti na lang kasi para makotid yung itlog pag naluto siya. Dapat pare-parehas lang ang dami para walang magreklamo. Mamaya magreklamo yung iba Sabihin ko konti yung aking cheese. Whoop, ang dami. Ayan. Mayaman tayo sa cheese kaya sobra-sobra yung lagay natin ng cheese. Okay lang yung ganyan. Sa tandaan nyo, ang ilalagay yung cheese. Itong mozzarella. Kasi malapot ito. Ito yung sticky na yung nagra-rubberize ba na ayan. Yung nagra-rubberize ang style niya. Kaya nakapagpainit na tayo ng ating oven. Tanggalin na lang natin yung mga anik-anik dito na mga sobra-sobra kasi
Hindi siya magandang tingnan mamaya. Linisin lang natin para medyo maganda naman tingnan. Okay. So, ayan na nga. Ilalagay na natin to ngayon. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi siya tumaob. So magbilang tayo ng 20 minutes. Ano na natin? Puring, ayan, luto na nga siya. Oo naman, napakasarap tignan. Grabe. I'm a virgin with no brain.